may babala ang PHIVOLCS tungkol sa epekto sa kalusugan ng tao ng maitim na abo o dark ash na ibinuga ng Bulkang Kanlaon. Si Creslyn Catarong magbabalita. Nagbuga ng maitim na abo ang Bulkang Kanlaon bandang alas 11:45 ng umaga araw ng Lunes. Iniulat pa ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na nitong pasado alas 12 patuloy pa rin ang pagbuga ng volcanic plume na umabot ng 1,200 meters mula sa bunganga ng bulkan. Matatanda ang isang pagsabog ang naganap sa Canlaon Volcano noong Disyembre 9 na gumawa ng isang voluminous plume na mabilis na tumaas sa 4,000 metro. Naitala rito ang ashfall at bumaba ang pyroclastic density currents o PDCs sa mga dalisdis ng bulkan. Kung titingnan natin yung activity ng Canlaon Volcano prior to the December 9 Earth eruption, meron po tayong maraming ash emissions. And ang pagkakaroon ng dark ash emission ay maaaring dulot ng gas-driven explosion sa bunganga ng bulkan na nag-angat ng mga material na tulad ng abo o bato. Dagdag ni Bacolcol, may epekto ang dark ash sa kalusugan ng isang tao. Aniya, kapag nalanghap ito ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Yung may mga respiratory condition naman, tulad ng asthma, ay maaaring magpalala sa kanilang sintomas. Ito yung volcanic ash ko ay binubuo ng maliliit na pira-pirasong bato, mineral at saka volcanic glass. Kaya mahalaga pong magsuot ng face mask tulad ng N95. And better if they stay inside their houses. Again, kung wala namang N95, they can magsuot ng surgical mask. Kung wala talaga, they can use yung wet towel. Yung pwede nilang gamitin panakit sa ilong at saka sa bunganga. Samantala, inaasahan naman na magkakaroon ng ashfall sa mga komunidad ng Negros Occidental mula hilagang kanlurang bahagi hanggang kanlurang bahagi ng bulkan dahil sa patuloy pa rin na paglalabas ng abo. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Canlaon Volcano. Ibig sabihin, may mataas na posibilidad na magkaroon ng biglaan at malakas na pagsabog na maaaring magdulot ng panganib sa mga komunidad. Magdadala kasi ito ng banta ng pyroclastic density currents o PDCs, ballistic projectiles, ashfall, lava flows, rockfalls at iba pang mapanganib na aktibidad. Dagdag ng PHIVOLCS, nakapagtala rin ito ng 15 volcanic earthquakes sa loob ng 24 oras. Naglabas din ang Mount Canlaon ng mahigit 7,000 tonelada ng sulfur dioxide noong araw ng Linggo. Nagpaalala naman si Director Bacolcol sa mga residenteng nakatira sa paligid ng Canlaon Volcano na manatiling nakaalerto, mapagmatsyag at sundin ang abiso ng PHIVOLCS at ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Nag-abiso rin ang PHIVOLCS na huwag pumunta sa loob ng 6-kilometer danger zone dahil sa panganib ng biglang pagputok o pagbagsak ng mabato mula sa dalisdis ng bulkan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.